Hallelujah! Praise God! Sa pong pinagpalang Huwebes na po ng umaga. Kamusta po kayo mga kapatid? Isa pong pribilehiyo nga muli ang sama-sama nating paglapit sa trono ng biyaya. At mapalad po tayo because we know this truth, this power, this authority, this privilege that we have in coming before Him, the King of Kings, the Lord of Lords. Grabe po ang ating pribilehiyong ito. Okay, so let's again read our main passage or scriptures in John chapter 16 verses 23 and 24. John 16 verses 23 and 24. Pagdating ng araw na yon, wala kayong hingin sa akin. Tandaan nyo, ibibigay. Sabihin mo nga po, ibibigay. Yan. Ibibigay ng Ama. Ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo. At tatanggapin nyo kung ano man yon para maging masaya talaga kayo. Hallelujah! Hallelujah! Hananim Aboji, kamsahamnida. How we are so grateful once again today, Lord. You are so faithful to us, making us rise once again, making us gather this morning, making us, Lord, to believe that there is power in your name. That's why we come. That's why we pray. That's why we obey. Salamat po. Pangunahan nyo kami muli. Banal na Espiritu ng Diyos, you are the power of God. Kayo lamang ang aming pag-asa upang makaunawa po kami, pang maintindihan namin, masunod namin ang mga salitang ito na nagbibigay buhay. Manlubos nawa ang kagalakan ng bawat isa as we receive the answers to our many prayers. Make us all like Job as we pray even for others, Lord, that we will be blessed doubly. Higit pa sa mga naunang pagpapala. Manghain niyo muli ang inyong mga anak. Katagpuin, Panginoon. Mangusap po kayo lamang. Ako po instrumento lamang. Itago niyo ako sa inyong likuran. Salamat po, aming Ama. Ito po ang nagkakaisa namin dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So we are on week 3 of March, Tone Worship. At next week po ay Jovi and Dals will be preaching. And Tita Jovi po ay sobrang blessed nga sa answered prayers and marami pong mga request ulit. So again, every time na may mga kailangang ipanalangin, dapat ma-excite po tayo. Wow, ano na naman kaya ang papakita ni Lord? Paano na naman tayo mamanghay? Okay? So we're talking here about the joy of the Holy Spirit in answering our prayers. So again, prayer is a privilege, it's a relationship. So it's an act of faith, yung pag nananalangin po tayo. So when we receive, number 1, pag tinatanggap natin yung tugon sa pangapanalangin, that's a confirmation of our faith. Number 2, the Holy Spirit's role in our prayer is He is the one who is interceding or praying for us, or He's the one who's teaching us what to pray for. Number 3, God's desire is for us to have joy. Kaya nga, without prayer, diba, prayerless Christian is powerless Christian. Parang walang tinatanim, walang aasahan. So, kawawa po yung mga taong walang panalangin, na hindi marunong mag-pray. Naku, kawawa. Sila pa ang pinakakawawa. Kaya kung tayo po ay punong-puno na ng panalangin sa ating buhay, na kahit na hindi pa natin tinatanggap, o maaaring hindi nga natin tanggapin in our lifetime, ay mapalad pa rin po tayo sapagkat hindi po nasayang ang ating mga panahon sa pananalangin. And then number 4, deepen the joy of the Spirit in our prayers because we become deep in our relationship with God. So we come to know Him more and more. Kaya nga nababago po yung puso po natin as we pray. Nakikita natin na there is more than asking. Hindi lang pala paghingi itong prayer, there is more to that, more than that. Sinasabi ni Lord, I want you. Yan, ikaw ang gusto ko, anak. Okay, yung relasyon mo sa akin. Tapos yung mga tugon na yon ay mga bonus na lamang. And then we go to number 5.
finding joy in God's will. Yan. There is joy in receiving the will of God because the will of the Father is always good. Kaya nga ang Panginoong Hesus nung siya po ay nanalangin doon po sa Mount of Olives na punong-puno siya ng lungkot, 'di ba? To the point na talagang grabe na po yung pawis niya kasing laki daw ng hibla ng dugo. Lord, hanggat maaari, wag na ako nang daanin, pero nevertheless, masunod ang kalooban. So, alam naman natin na yun nga ang kalooban talaga ng Ama at alam naman natin ang naging bunga. So, mahirap sa umpisa, katulad nga sabi sa John 16 na yung babaeng manganganak, nalulungkot dahil dumating na yung araw. Ganun din, nalungkot ang Panginoong Hesus, dumating na yung araw na yun. Pero nung naisilang na ang sanggol, sabi doon sa John 16, nawala lahat, di ba? Ganun din, noong nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, ay nawala po lahat. Kaya yung lungkot ay napalitan ng saya na hindi na kailanman mawawala. Okay, so when we align our prayers with the will of God, we are filled with great joy. Okay, buksan po natin sa Psalm chapter 40 verse 8. Let's open in Psalm chapter 40 verse 8. Sabi po diyan, masaya akong gawin ang gusto mo, o aking Diyos, nasa puso ko ang mga utos mo. So kung talagang si Lord ang kaligayahan po natin, yun ang gusto natin, yung kalooban niya. Dahil ang kalooban niya, yun ang totoong magpapasaya sa atin. Kaya nga, surrender is victory. There is victory in surrender. Doon lamang talaga magiging matagumpay at masaya kapag sinuko po natin yung ating sariling karunungan or sariling kalooban. Dahil limitado po tayo. Ang sarap po ng pakiramdam na bahala ka na, Lord. Pero yung bahala na hindi yung tinatamad ka na kasi, kaya bahala na si Lord. Kundi yung bahala ka na, Lord, dahil punong-puno ka ng pagtitiwala, pananampalataya. Na sabi nga, kung dinala ka ni Lord sa isang lugar, if God brought you there, God will see you through. Sabihin, pag siya ang nagdala sa iyo dyan, siya rin ang magkakalob sa lahat ng kakailanganin mo dyan. So, yun po yung nagiging pag-asa po natin. Kung bakit nasa isang lugar ka, bakit nasa isang posisyon ka na ganito, bakit nasa ganitong kalagayan ka, si Lord, dahil kalooban niya yon, mapupuno ka ng kagalakan doon dahil sumunod ka sa kalooban niya. Sabi niya, masaya akong gawin ang gusto mo. Nawawala po lahat ng hirap pag masaya tayo sa ginagawa natin. Kaya nga, piliin natin yung the joy of the Lord. Sacrifice nga. Na hindi para sa iyo na. Kasi kung gagawin mo lang dahil masaya ka doon, hindi po yun. Pansamantala lang yung joy. Pero yung sa kabila ng hirap, gagawin mo dahil alam mong ito ang magpapasaya sa ating Panginoon. Then, yun po yung sinasabi na magiging kagalakan mo ay walang katapusan. And then 1 Thessalonians, let's open in the book of 1 Thessalonians chapter 5. Okay? So sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 hanggang 18 naman. Again, we're talking about finding joy in God's will. Yung nagagalak tayo dahil sa kalooban ng Diyos. 16 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Sabi po diyan, lagi kayong maging masaya. Lagi kayong mag-pray at magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. In all situations, no? So, lahat ng sitwasyon, mga kapatid, last time I checked, pag sinabing lahat. So, good or bad situations. Ito ang gusto ng Diyos na maging buhay nyo kasi nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus. So, sa lahat ng sitwasyon, magpasalamat po tayo. So, in doing that, we find joy. Because that means you are surrendering to His will. Whatever circumstance. Katulad nga po ng sitwasyon nga namin dito, lagi ko ang sinasabi.
Na, though sabi ko nga po lagi gusto ko na umuwi, mga ganun po ako. Pero hindi po ibig sabihin na ang hirap po ng buhay namin dito or anything. Masaya din po. Masaya po. Pero kumbaga, kung may choice lang, mas pipiliin ko po dyan. Pero doesn't mean na hindi, masaya po, masarap po ang tulog namin. Ang taba ko na nga sa kadami po ng kinakain. Hindi po ako napapagod masyado. Do sabihin natin na trabaho ko ang lahat, wala akong helper dito, but automatic naman lahat eh. So sa laba, pindot-pindot lang, wala namang, hindi ka naman nababasa dito. Tapos sa paghugas ng plato naman, may dishwasher din pero I prefer na ako sa linis. Andyan, katulong si Brother Haribol po ang mga kasama ko, mga pamilya ko dito na. So, hindi siya actually physically nakakapagod. Pati yung trabaho ko rin as an EA, hindi katulad sa trabaho ko dyan bilang guro na talagang naksawang kan talaga. Hindi po ganun ano. Pero, yun nga, yung comfort kasi, yung, pag yun ang hinahanap natin, pero yun nga, ang hinahanap natin, yung kalooban ng Diyos. So, nasa waiting time pa po kami, pero araw-araw po ay may kagalakan. Hindi man siya kumpleto pa in the sense na yung sabihin natin na yung inaasahang kagalakan. Pero by faith, tinanggap na namin na nararanasan na namin yun. Kasi ang faith nga is naniniwala ka, natatanggapin mo kahit na hindi mo pa nakamit. Pero sure ka, tiyak ka, natatanggapin mo. So, ganun po. Nasa ganung excitement stage po kami na kailan kaya, paano kaya i-unfold ng Panginoon ang mga bagay. So, living each day at a time. Yan. So, nagiging hinay-hinay lang bawat araw. Kasi sabi nga ng Panginoon, huwag mag-alala sa bukas, sapat ang biyaya sa araw na ito. So, doon po tayo tinuturuan ni Lord. So, unti-unti ay nakakaranas po tayo talaga ng pagpapanibago ng level ng faith talaga. Kaya, pag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, doon lamang natin totoong mararanasan ang kagalakan. At wala po yan sa lugar. Remember, iba-iba po si Lord ng pag-deal sa kanyang mga anak according to our purpose or role. May kanya-kanyang role po yan. Hindi natin kailangan manggaya, hindi kailangan mainggit, hindi kailangan magkumpara. So, may kanya-kanyang panahon po si Lord sa bawat isa sa atin. May kanya-kanyang assignment. Hindi mo kailangang i-pattern ang buhay mo sa kung kanino man. Hindi mo kailangang gayahin yung buhay niya, yung pananamit, yung pananalita. Kung meron man tayong gagayahin, yung pamumuhay. Ibig sabihin, yung pagsunod sa Panginoon, yung pananampalataya. So, sabi nga tayo mga disciples, we follow Christ and then our disciples will follow as we follow Christ. Kaya yun lamang yun. But the rest, we don't need to compare because the Lord has His own specific things for each one of us. And He is creative. He is not boring laging. Hindi mo siya pwedeng ikumpara kasi lahat magaganda. Lahat perfect yan sa Panginoon. Sa tao lang naman kasi yung mahilig na, ay, mas maganda to, walang ganun kay Lord. Pantay-pantay po yan sa kanyang mga anak. So, hindi po nakatulad sa katawan. Hindi natin pwede sabihin mas importante ang mata kaysa sa ilong. Walang ganun. Lahat po ay pantay-pantay na mahalaga. Amen. Sa Diyos po ang papuri mga kapatid, the joy of the Holy Spirit in answering our prayers because these prayers are His will for us. Tayo pong lahat ay magpasalamat muli sa lahat ng mga kalooban niya na ating pinapanalangin at tinatanggap. Salamat po aming Ama sa langit that it is your will for us to find joy as we obey your will. Continue to align our goals, our plans with yours. Help us not to trust in our own ways. Help us to always see to it that this is everything we do, everything we pray, we ask for, we desire are all according to your purposes and will. Life is not about us. Life is about you. It's about conforming to your likeness. It's about investing for eternity. It's about the expansion of your kingdom. It's about becoming more and more, Lord, in your likeness. Salamat sa lahat ng mga bonuses, ng mga kagalakan na pagpapala. But the ultimate goal, Lord, is Jesus, kayo mismo.
And the Holy Spirit is in us, helping us to do just that. Maraming salamat po. Puno inyo kami muli ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa. Pasasalamat. As by faith, we already received our prayers, your answers to our prayers. Beyond our expectations, beyond what we ask for. Hallelujah. Salamat po aming Ama. Ito pong nagkakaisa naming dalangin in Jesus' name. Amen.